Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo, aasahan simula bukas. Ilang mga kandidato ng BSKE diniskwalipika ng COMELEC dahil sa paglabag ng patakaran. Karagdagang oportunidad ng Pinoy sa trabaho, tiniyak sa ASEAN GCC Summit. Pagharang ng CCG vessel sa Philippine civilian boat, naging sanhi ng naganap na banggaan sa Ayungin Shoal. European Union na alarma sa paulit-ulit na insidente ukol sa West Philippine Sea na gawa ng Chinese Coast Guard. Cheska Centeno na iuwi ang titulo sa WPA Women's Handball Cup. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, matapos ang kamakailang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, higit pisong taas presyo ang aasahang muli ng mga motorista simula bukas, ika-24 ng Oktubre. Ang pagtaas na ito ay dulot ng kasalukuyang digmaan sa Middle East at pagtaas ng fuel demand sa holiday season. Tataas ng piso at 20 sentimo hanggang piso at 50 sentimo ang aumento sa kada litro ng diesel, habang 90 sentimo hanggang piso at 10 sentimo naman sa kada litro ng presyo sa gasolina. Ang kerosene naman ay nasa piso at 20 sentimo hanggang piso at 40 sentimo ang tinatayang pagtaas sa presyo ng kada litro nito. Sa ibang balita naman, sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, namataan ang dalawang maiksing pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon nitong nagdaang linggo. Bukod sa lava burst, mayroon din itong inaitalang seismic at infrasound signal. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimulang tumaas ang pagbubuhos ng lava sa Mayon dakong 10:10 ng gabi nitong Sabado, ika-21 ng Oktubre. Dagdag ng PHIVOLCS, posible pa rin ang isang mapanganib na pagsabog sa mga susunod na araw, at habang wala pang katiyakan ito, nagpaalala ang ahensya sa publiko ng iba yung pag-iingat ukol rito. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 3 status ang Bulkang Mayon. Balitang BSKE, may nasampulan na ang Commission on Elections sa diskwalifikasyon sa mga lalabag ng COMELEC rules ngayong BSKE. Tunghaya ng balitang dala ni Jade Buhoy para sa buong detalye. Ngayong panahon ng halalan, nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidatong nagbabalak na lumabag sa kanilang mga patakaran upang mapuksa ang korupsyon. Sa kasalukuyan, may isa nang na-disqualify sa paglabag ng electioneering at premature campaigning base sa ulat ng COMELEC. Pinahayag nila na ang paglabag sa premature campaigning o maagang pangangampanya bago mag-campaign period ay ang pagkakasala ng kandidato. Ang nasabing diskwalipikadong kandidato ay tumatakbo bilang punong barangay sa Parañaque. At kahit na manalo ito sa balota ngayong halalan, ito'y pinal na desisyon na hindi na siya mailuluklok sa pwesto. Ang diskwalifikasyon ay mayroon ring paratang na perpetual disqualification from holding public office o ang pagbabawal na magkaroon ng pwesto at makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, laganap naman ang mga kandidatong aktibong nangangampanya ngayong linggo sa kani-kanilang mga barangay. Full blast na ang kanilang pag-house-to-house campaign at pamimigay ng tarheta sa kanilang mga nasasakupan. Sa kabila nito, mahigit 40 na ang nakasuhan ng COMELEC ng early campaigning at tinatayang mahigit sa bilang na iyon ang madidiskwalipika bago matapos ang barangay at sangguniang kabataan election sa ika-30 araw ng Oktubre. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, sa patuloy na pagbabantay ng PNP sa BSKE, ipinahayag ni PNP Information Chief at Spokesperson Colonel Jean Fajardo na nakatakda ang ahensya na itaas ang alert status nito bago ang butuhan.
Ang kapulisan ay handang magserbisyo bilang Board of Election Inspectors para mapanatili ang kaayusan ng halalan. Siniguro naman ng PNP na mayroong mga police assistance desks dahil na rin sa ipinagbabawal ng mga baril sa loob ng polling centers. Samantala, halos 6 na bilyong piso o higit sa 200 kilo ng shabu ang nabilang sa drugs destruction ng Department of the Interior and Local Government upang mapuksa ang issue ng paglaganap ng droga sa bansa. Narito ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Noong kamakailan, ipinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang kanilang hangaring mapuksa ang paglaganap ng droga sa bansa sa pamamagitan ng patuloy na drugs destruction. Base sa kanilang ulat, nasa 247 kilo ng shabu ang tinupok ng ahensya sa pamamagitan ng thermolysis o ang proseso ng unti-unting pagsira ng kemikal na bahagi ng droga upang matanggal ang epekto nito kumpara sa orihinal nitong komposisyon. Pahayag naman ni Abalos, bahagi ito ng malawakang hangarin ng pamahalaan na mapuksa ang paglaganap ng droga sa pamamagitan ng pagsunog nito. Bukod pa riyan, lubos nitong pinasalamatan ng PDEA at PNP sa matagumpay na kampanya sa programang Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA na siya ring naglalayong protektahan ang kinabukasan ng mga kabataan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw ng Korte Suprema ang desisyon nito hinggil sa limitasyon na saklaw ng diskwento ng mga senior citizens. Alamin ang detalye kay Princess Castro. Nilinaw kamakailan ng Korte Suprema ang nakasaad sa Implementing Rules na Expanded Senior Citizens Act of 2010 alinsunod sa 20% discount ng mga senior citizens sa exclusive membership ng mga ito. Sa naging desisyon ng Korte, hindi obligadong magbigay ng diskwento sa mga senior citizen ang mga exclusive golf at country club para sa membership ng mga ito. Ang desisyon na ito ay pinangunahan ni Associate Justice Jose Midas Marquez ng First Division ng Korte. Sa isang pahayag ay nilinaw ni Marquez na ang discount ay para lamang sa pagbili ng mga produkto at serbisyo at hindi kasama ang membership sa golf at country club. Sa madaling salita, ang diskwento ay limitado lamang sa mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad gaya ng locker rentals at iba pang serbisyong hatid ng country club. Samantala, ang desisyong ito ng Korte ay ayon sa petisyon ni Carlos Santos, miyembro ng Manila Southwoods, kung saan inilaban nito ang mandatong nakasaad sa ika-7 artikulo ng ika-4 na seksyon ng Implementing Rules and Regulations na Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sinabi nito na ang sakop ng diskwento ng senior citizen ay gaya ng mga serbisyo sa mga hotel at kaparehong lodging establishments, restaurant at recreation center. Ito naman ay sinang-ayunan ng Korte kung saan ang 20% discount ay limitado lamang sa mga serbisyong gaya nito at hindi kasama ang membership fee. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating lagay ng panahon, hudyat na ng pagsisimula ng pag-iral ng hanging amihan sa Pilipinas. Patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon sa northern Luzon, habang ang shear line naman ang nagpapaulan sa silangang bahagi ng central at southern Luzon. Partikular na mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng shear line sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Habang asahan naman ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, posible rin ang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, karamay na rin ang natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Sports. Pagpapaigting ng media literacy sa publiko, sinusulong ng PCO.
PBBM nagbalik na mula sa ASEAN GCC Summit sa Saudi Arabia. Karagdagang oportunidad ng Pinoy sa trabaho, tiniyak sa ASEAN GCC Summit. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang mapalawig ang kaalaman ng publiko, isinusulong ang Maging Mapanuri Conference na pangungunahan ng Presidential Communications Office o PCO. Imbitado sa nasabing conference ay ang iba't ibang personalidad at otoridad sa media, teknolohiya, pati na rin opisyal ng gobyerno. Gaganapin ang nasabing conference sa darating na ika-25 ng Oktubre mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli nang nakabalik si Pangulong Bongbong Marcos matapos itong dumalo sa ASEAN GCC Summit na naganap sa Saudi Arabia. Para sa ulat, narito si Daniza Lopez. Nakabalik na mula sa Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumalo sa ASEAN GCC Summit kamakailan lang. Ang ASEAN GCC Summit ay naglalayo na pag-usapan ang mga regional at international issues para sa pagpapatuloy ng kapayapaan sa nasabing rehiyon. Sinabi ng Pangulo na bagamat maiksi ang kanyang pagdalo, ay dala naman ito ang pagtibay sa pangakong pagbabantay sa mga karapatan ng mahigit 2 milyong Pilipino sa GCC countries at ang pagpapalaganap ng upskill demand sa bansang Saudi Arabia gamit ang Pinoy laborers. Ayon sa kasunduan, magpapatayo ng training facility ang Riyadh para sa 500 katao na personnel sa Pilipinas at inasang mahigit 3,000 Pilipinong laborers ang makikinabang sa programa na ito. Nabanggit din ng Pangulo ang kanyang personal na dialogo sa Crown Prince ng Saudi Riyadh at ang pagpapasalamat nito sa mahigit 700,000 Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang industriya sa Riyadh. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang balita sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ASEAN GCC Summit, nagbunga ito ng karagdagang mga oportunidad upang makapagtrabaho. Para sa detalye, narito naman si Francis Riodique. Sa loob ng 3 araw na pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Saudi Arabia, seguridad sa trabaho ang resulta ng kanyang pagdalo sa Association of Southeast Asian Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC. Ito ay matapos makamit ang $120 million na Memorandum of Agreement. Ang nasabing MOA na ito ay magtatakda ng pagtatatag ng isang 500-person capacity training facility na siyang magsasanay sa mga Pilipino upang makapagtrabaho sa industriya ng konstruksyon. Ayon sa Pangulo, tinatayang 3,000 Pilipino ang kayang sanay nito kada taon. Dagdag pa rito, nakapagtala pa ng 3 business-to-business agreement ang Pilipinas upang magkaroon ng mas magandang oportunidad ang mga Pilipino na makapagtrabaho sa malalawak na hanay ng industriya tulad ng hotel, restaurant at catering. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagkagirian na naman ang Chinese Coast Guard o CCG at isang civilian vessel na gamit ng Philippine Coast Guard o PCG para sa resupply mission sa Sierra Madre, bahaging Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nasabing pagbangga ng CCG vessel na isang iligal at irresponsableng action laban sa karapatan at soberanya sa nasabing lugar. Ang insidente ay nagdudulot na pataasin ang tensyong nababalot sa pinaglalaban ng teritoryo, hudyat na sinang-ayunan ni US Ambassador Mary Kay Carlson na isang mapanganib na maneuver na pwedeng ikasawi ng maraming buhay. Tinatalagang mahigit kumulang na 10 insidente na ang nangyayari sa Ayungin Shoal sa gitna ng Pilipinas at China.
Mga insidente na nagpapalala ng relasyon ng dalawang bansa sanhi ng pagpapatayo ng istruktura ng China sa Scarborough Shoal. Ang tensyong ito ay matagal nang bumabalot sa Timog Silangang Asya simula pa ng dekada 50 hanggang ngayon. Itinaguyod at opisyal nang binuksan ang kauna-unahang Peace Center sa bansa, Kagawasan 143 Peace Center. Alamin mula kay Daniza Lopez. Opisyal nang binuksan ng Agusan del Norte at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, Eastern Mindanao ang kauna-unahang Peace Center sa bansa, ang Kagawasan 143 Peace Center. Ang Peace Center na ito ay tinaguyod sa Camp Bancasi kung saan layunin nito na isulong ang kapayapaan sa bansa at pagkakasundo ng mga mamamayan. Kasama rin dito na maitaguyod ng mabilis at maayos ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program bilang tulong sa mga dating rebelde. Ipinahayag naman ni Chief Provincial Social Welfare and Development Dr. Silver Joy Tejano na ang pagkakatatag ng Peace Center ay tugon na rin para sa komprehensibong paraan ng pagreresolba sa mga lokal na armadong kaguluhan. Ayon naman kay Agusan del Norte Governor Angelica Amante, ang One-Stop Center ay sumisimbolo ng kanilang matatag na dedikasyon sa pagbuo ng kapayapaan at kaunlaran kung saan nakatuon din itong protektahan, tulungan at bigyan ng suporta ang pangangailangan ng mga dating rebelde. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nais pasiglahin ng National Food Authority o NFA ang produksyon ng palay at mais sa tulong ng dagdag at makabagong mekanisasyon kaugnay ng pagsisimula ng peak harvest season. Para sa kabuuang ulat, narito si Faith Villanueva. Upang maabot ang target na seguridad sa mga pagkain at nutrisyon, nais palakasin o layong palakasin ng National Food Authority ang programang modernization at palay procurement para sa mga magsasakang Pilipino. Sa kamakailang press conference, inihayag ni NFA Administrator Roderico Arbioco sa usaping pang-agrikultura na bahagi ng modernization program ng ahensya ang mga post-harvest, storage, processing as distribution facilities. Sa 267 buying stations ng NFA sa buong bansa, mas pinipili ng mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga ani bilang sariwang palay. At dahil walang sapat na mechanical drying capacity, hindi nito nakakamit ang kalidad na pamantayan ng pagpapanatili ng ani na itinakda ng NFA. So we have 5 components of the transformation program: modernization of NFA facilities, sustainable agri-industrialization, strategic distribution system, digital transformation, and lastly but the most important before we can even address the first 4 is human resource restructuring. No? Mahigit 40 taon na ang nakalipas mula nang gumawa ang NFA ng makabuluhang pamumuhunan sa modernisasyon at ito ay sa ilalim pa ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dagdag ni Bioco, bagamat ang ilan sa mga kagamitan ay gumagana pa, hindi na sapat upang matugunan nito ang kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Sa tulong ng modernization program, tinitignan itong tugon sa procurement program at buffer stocking mandate ng ahensya. Nasuportado naman ni Pangulong Bongbong Marcos na inaasang makatutulong sa milyong-milyong magsasaka na walang access sa mga post-harvest facilities. Under the modernization program, the target of the President is to achieve within his administration a 30-day buffer stock. No? Sa ngayon, as you know very well, under the RTL, the mandate of NFA is limited to calamity relief, whether it is due to natural event or man-made. No? And we're also looking at poverty as an outcome of a calamity, no? A man-made calamity. And this is where we focus also more on the social welfare program of the President. No? And this we partner closely with DSWD.
Sa ilalim nito, ang mga istasyon ng NFA ay magkakaroon ng kakayahang mag-imbak ng mga butil na inaasahang tatagal hanggang 18 buwan sa isang temperature-controlled storage system. RISE program that we are trying to find a way, because right now we're limited to the marketing agreements, by providing that market access to NFA. And at the same time, of course, NFA needs to develop its drying capacity to make sure that we will be able to absorb the harvest of the farmers. If we don't have the post-harvest facilities, it would be very challenging for us to engage. Para sa NFA, oras na umunong mamuhunan sa mga modernong post-harvest facilities na hindi na dapat responsibilidad at pasanin pa ng mga Pilipinong magsasaka. Faith Villanueva, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, walang panahong sinayang ang BSKE sa lungsod ng Naga sa pagsisimula ng kampanyahan sa eleksyon. Ito ang hatid na ulat ni Melvin Machado ng One Media Network Naga. Walang sinayang na sandali ang ating mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan sa lungsod ng Naga sa unang araw kahapon ng pagsisimula ng pangangampanya. Agad ipinaskil ang kanilang mga campaign posters sa designadong common poster area. Maliban pa ito sa mga ikinabit sa mga bahay ng kanilang mga taga-suporta at pedicab na ginamit sa pag-iikot. Dahil eleksyon, hindi mawawala ang mga campaign jingle ng mga kandidato. Sa lalawigan ng Camarines Sur, kinumpirma ni Police Major Maria Victoria Abalaing, spokesperson ng Camarines Sur Police Provincial Office, wala umanong idiniklarang barangay hotspot sa lalawigan ngayong halalan. So far sir, from the start until now po, nasa green category po yung Camarines Sur. And yan po yung ating panawagan sa ating mga candidates, sa mga kababayan natin na sana ma-maintain po natin tong green category na to sa atin sa Camarines Sur. Tiniyak naman ng PNP sa Naga City at Camarines Sur na patuloy silang magbabantay upang tiyakin ang mapayapang eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan. Mula sa Naga City, sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat para sa One Media Network. Makabata Helpline inilunsad ng DSWD sa lungsod ng Pasig. European Union na alarma sa paulit-ulit na insidente ukol sa WPS na gawa ng CCG. Ikalawang batch ng Filipino repatriates mula Israel nakatanggap ng tulong mula sa DSWD. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Foods. Upang lubos na maisulong ang mga aksyon na maprotektahan ang kapakanan at masigurado ang kaligtasan ng mga bunting bata at kabataan, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Makabata Helpline 1383 sa lungsod ng Pasig noong kamakailan lang. Ayon sa pahayag ng DSWD, bahagi ito ng kanilang hangaring maitaguyod ang pagpapaigting ng proteksyon sa karapatan ng mga bata, lalo na sa mga nabibilang sa maralitang pamayanan upang maiwasan ang abuso at makapagbigay ng masaganang kapaligiran. Ang Makabata Helpline 1383 ay ang pangunahing hotline ng pamahalaan upang magresponde sa lahat ng issue ukol sa paglabag sa lahat ng karapatan ng mga bata. Sa ibang balita naman, nag-alala ang European Union o EU delegation sa Maynila sa paulit-ulit na insidente sa West Philippine Sea o WPS na gawa ng Chinese Coast Guard o CCG. Sinabi ni EU Ambassador to the Philippines Luke Veron,
Kamakailan, nakaisa sila sa Pilipinas sa panawagan nito para sa ganap na pagsunod sa internasyonal na batas sa South China Sea matapos mapag-alaman na ang isang barko ng CCG ay gumawa ng isa pang mapanganib na maniobra sa loob ng exclusive economic zone ng bansa kung saan nagdulot ito sa pagbangga sa isang Philippine military contracted boat habang nagsasagawa ng regular at routine at resupply sa Ayungin Shoal. Ang Germany at Netherlands ay nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas at hinikayat na sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nagbigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ikalawang batch ng mga Filipino repatriates na matatandaang dumating sa Pilipinas mula sa Israel nitong kamakailan lang. Sa ngayon ay tinulungan na ng DSWD ang 34 na OFWs sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program nito. Bawat repatriated OFW ay nakatanggap ng 10,000 pisong cash aid at 10,000 pisong halaga ng food assistance. Bukod sa DSWD, nangako rin ang Department of Migrant Workers na magbibigay ng livelihood, financial support at job facilitation sa pamamagitan ng reintegration program nito. Samantala, ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communication Romel Lup, mas maraming Pilipino sa at Israel ang inaasahang bumalik ng bansa sa mga susunod na araw at makakatanggap din ng parehong tulong pinansyal at iba pang suporta mula sa gobyerno. Wagi ang Pilipinas matapos ang naging matagumpay na kampanya ng Filipino Pride pool player na si Cheska Centeno nitong weekend. Nakamit nito ang titulo para sa World 10-Ball Competition. Ang detalye ng balita tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Wagi ang Filipina Pool Pride player na si Cheska Centeno sa nagdaang laban nito sa Women's World 10-Ball Championship na ginanap sa Klagenfurt, Austria nitong weekend. Ito ay matapos dominahin ng Zamboanga Pride ang pambato ng China na si Han Yu sa score na 9-5. Kaugnay nito ay nag-uwi si Centeno ng $50,000 kung saan ito ang pinakamalaking premyong naiuwi sa Women Pool Division. Ito na ang pangatlong panalo ng Pilipinas sa kompetisyon matapos ang matagumpay na kampanya ni Filipina prominent pool player na si Rubelin Amit noong taong 2009 at 2013. Sa kabilang banda, bigo namang makapag-uwi ng medalya si Amit sa naging kampanya nito sa kompetisyon ngayong taon. Dahil dito, desididong makabawi si Amit sa susunod nitong laban sa Puerto Rico Open at World Teams Championships sa mga susunod na linggo kung saan nais niyang panatilihin ang titulo ng Pilipinas bilang defending champion dito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa produktong petrolyo, aasahan simula bukas. Ilang mga kandidato ng BSKE diniskwalipika ng COMELEC dahil sa paglabag ng patakaran. Karagdagang oportunidad ng Pinoy sa trabaho, tiniyak sa ASEAN GCC Summit. Pagharang ng CCG vessel sa Philippine civilian boat, naging sanhi ng naganap na banggaan sa Ayungin Shoal. European Union na alarma sa paulit-ulit na insidente ukol sa West Philippine Sea na gawa ng Chinese Coast Guard. Cheska Centeno na iuwi ang titulo sa WPA Women's 10-Ball Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork.
Ako si Mai Salazar at ito ang News Foods.